Hi grade 8 students, welcome to Math TV. Ngayon po aking tuturo sa inyo paano ang pag-solve ng rational equations. Tapusin nyo lamang ang video ito hanggang sa dulo upang kayo ay mayroong matutunan. Ngayon po number 1 ang ating example, 21 over x plus 5 times x minus 2. Then minus 3 over x plus 5 equals 4 over x minus 2. Ang unang step na ating gagawin, kunin natin ang LCD. Okay? Ang purpose ng LCD, para tayo makapag-eliminate ng mga denominator. Okay? So, tingnan natin, identify natin. So, ang LCD dito ay itong x plus 5, x minus 2. Okay? Ito yung nasa close parenthesis kasi common lang naman sila. So, ito ang ating kukunin. So, LCD x plus 5 then x minus 2. Okay? Then, itong LCD ating siyang i-multiply each term dito sa numerator. Then, kukopyahin lang natin ang kanyang denominator. Okay? So, ganito po. Yung LCD, i-multiply natin dito sa numerator. Okay? Then, kopyahin lang natin yung denominator. Then, pangalawang fraction, ganun din, multiply lang natin dito sa numerator sa pangalawang fraction. Then, ang denominator, kopyahin lang natin. Okay? Next, ganun din, pangatlong fraction. Then, yung kanyang denominator, kopyahin lang natin. Okay? So, pangalawang step, pwede na tayo mag-cancel. Okay? Yung mga kapariyo. So, itong x plus 5 at sa x plus 5 sa denominator, cancel out na to. Okay? X minus 2. Sa baba, may x minus 2 din. So, cancel out na. Then, x plus 5 at saka sa denominator, x plus 5, cancel out na to. So, wala na. Dito naman sa kabila, x plus 5. So, ang mayroong kaparehas dito, x minus 2. Okay? Yan ay cancel out na. Yung natitira, yun ang ating i-multiply. Okay? So, 21 minus 3 x minus 2 equals 4 times x plus 5. Okay? So, ngayon, bago tayo mag-subtract or mag-add, ating munang unang isimplify yung nasa loob ng mga close parenthesis. So, that is negative 3 times positive x, that is negative 3x. Then, negative 3 times negative 2. So, that is positive 6. Okay? Dahil negative, so that is positive. Okay? Next, equals, multiply natin 4 times x, that is 4x. 4 times 5, that is plus 20. Okay? Then, i-combine natin like term. Okay? Yung mga variable, ipagsama-sama natin, yung may variable, at yung wala, isama-sama natin. Yung mga numerical, okay, coefficient. So, itong manang may variable, negative 3x. Itong positive 4x, transpose dito sa kabila, magiging negative 4x. Then, itong positive 21, i-transpose dito sa kabila, magiging negative 21. Itong positive 6, transpose sa kabila, magiging negative 6. Then, plus, kopyahin itong plus, itong 20.
Then, itong negative 3x and negative 4x mag-add tayo. That is 7x. Copy the common sign na negative. Then, negative 21 and negative 6, that is negative 27. Negative 27 and positive 20, magkaiba yung sign, magsasubtract tayo. So that is copy kung saan yung mataas yung sign, that is negative 7. Okay? Then divide both side by 7. Negative 7. Okay? So, cancel na tong 7. Ang natira na lang yung x. Then, negative 7 divided by negative 7, that is positive 1. So, ito ang final answer. X equals 1. Pag i-check nyo po ito, so itong dalawang expressions are equal. So, the solution is x equals positive 1. Okay, ngayon, pangalawang example. So, ang ating given sa pangalawang example ay x over x plus 1 minus x plus 1 over x minus 3 equals 4 over x squared minus 2x minus 3. So, ngayon, ang ating kukunin, unang step ay yung kanyang LCD. Okay? So, makikita natin dito yung kanilang mga denominator dito sa trinomial na ito. So, ang kanyang factor form ay equivalent dito sa dalawa na to, x plus 1 and x minus 3. Okay? So, yan ang ating kukunin na LCD. Okay? Equivalent yan dito pag yan ay iyong i-multiply gamit ang FOIL method. So, that is, LCD natin ay x plus 1 and x minus 3. Okay, so, itong LCD, multiply natin sa numerator para tayo makapag-eliminate o para ma-eliminate itong denominator. Okay? So, ganito po, kopyahin lang natin yung numerator, mamultiply natin yung LCD sa numerator. Yan. Then, kopyahin ang denominator, x plus 1. Then, ganun din sa pangalawang fraction. Then, ang kanyang denominator, kopyahin lang, x minus 3. Then, ganun din. Then, yung kanyang denominator, kukunin natin yung form ng itong trinomial. So, that is x plus 1 and x minus 3. Okay? So, ngayon, pwede na tayo mag-cancel out yung mga kapareho. So, x plus 1 sa denominator, cancel out na to. Then, dito sa denominator, x minus 3, yung kanyang numerator, mayroon x minus 3, cancel out na to. So, wala na. Next, dito tayo sa kabila. So, x plus 1, sa baba, mayroon din. Next, ito namang x minus 3 at saka x minus 3, cancel out na to. Okay? So, yung natitira, yun ang ating i-multiply. So, ang natira dito ay yung x times x minus 3 minus yung x plus 1 then x plus 1 equals, ang natira dito na lang ay 4. Okay? So, ngayon, bago tayo mag-add or mag-subtract, ating munang isimplify itong nasa loob ng close parenthesis. So, x times x, that is x squared. Then, positive x times negative 3, that is negative 3x. So, ilagay lang natin siya sa close parenthesis. Kopyahin itong minus. Next, itong x plus 1 and x plus 1, pag i-multiply mo yan, so, ilagay natin sa close parenthesis, ito ay x squared plus 2x. Kasi, x times 1, that is x. Then, x times 1, that is x. Then, i-add mo yan, x plus x, that is 2x. Then, 1 times 1, that is 1. That is plus 1. Equals 4.
Okay? Then, itong nasa loob ng parenthesis, kopyahin lang natin x squared minus 3x. Itong negative, ating lang multiply dito sa loob ng close parenthesis bawat term. Okay? So that is negative times x squared negative, x squared. Then negative times positive 2x, that is negative 2x. Negative times positive 1, that is negative 1 equals 4. Then ating nang i-combine ang mga kaparehas. Okay? So itong positive x squared at saka negative x squared, ito ay 0. So cancel out na to. So ngayon, itong negative 3x at saka itong negative 2x. Okay, combine natin yan, then equals. So itong 4, itong negative 1, transpose natin sa kabila, magiging positive 1. Then, itong parehas ang sign, mag-add tayo negative 3x and negative 2x, that is negative 5x. Okay? Equals 4 plus 1, that is 5. Okay? Then divide both side by negative 5. So ito ay cancel out. Ang natira na lang ay yung x. Divide natin, positive 5 divided by negative 5, that is negative 1. So ito po ang value of x, negative 1. Ngayon, pag negative 1, isubstitute natin dito sa variable, sa denominator, lalabas na magiging 0 ang kanyang denominator. So, ang tawag natin dito ay extraneous. Extraneous. Yan. Extraneous. Ibig sabihin, since negative 1 is not a permissible solution, that given equation has no solution. So, undefined. Okay? Undefined po siya. Okay? Pero nasolve natin ang kanyang equation. Okay? Pag i-check mo yan, magiging 0 ang kanyang denominator. So, ngayon, ang tawag natin dito, extraneous root. Ibig sabihin, undefined, or this given equation, the given equation has no solution. So, yan po kapag ang value niya ay negative 1 ang value of x. So, yan po Kamatlike TV. So, ngayon po, kung mayroon kang natutunan, pakipindot naman ang like, at kung bago ka pa lamang sa aking channel, pakipindot naman ang subscribe, maging ang bell notification upang ikaw ay laging naka-update sa mga bagong video ni upload sa aking channel na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood.